Para sa 6:30 ng gabi at andito ako sa salas ngayon nagpapahinga dahil napagod ang lola mo kakaayos no sa kwarto kasi lagayan ko ng sapatos ay nasira kaya kumalat yung sapatos ko sikip-sikip na doon. So inilabas ko ngayon dahil sakto kanina dumating yung parcel ko, umorder ako na lagayan ko ng sapatos. Medyo malaki siya kaya nilagay ko muna dito sa salas, inassemble ko dito sa salas para dito ko muna ilagay habang iniisip ko kung saan ko banda ilalagay sa kwarto namin. At ito yung mga pinagbubuhat ko, lalabas ko sa kwarto ng mga sapatos. At ayan nga yung mga sapatos ko. Parang magla-live selling oh. Ayan mga sapatos ko po yan. Sapatos, sandals, ano ba yung mga rubber shoes, ayan, ang mga kumalat doon sa kwarto, masakit sa mata, kaya yan, aayusin ko ngayon. At ito nga yung nabili kong lalagyan, medyo malaki kasi, yung yung nasira ko, medyo sakto doon sa maliit na pahaba, ito kasi malapad. So dito ko ilalagay muna habang iniisip ko nga kung saan ko pwesto doon. So ayan, iisa-isahin ko ilagay dyan. 1, 2, 3, 4, 5 layers. 6, bali 6 layers ba? Ayan. Ayan. Para tayo magla-live selling. Ayan, pamain. Alam niyo ba itong mga ibang sapatos dito ay binigay ng mga anak ko. Yung iba, yan yung mga rubber shoes na yan, hindi pa yan nagagamit. Binigay sa akin ng mga anak ko yan. Sila yung masipag minsan magbili-bili para sa akin. So, ayan, halo-halo na dyan. Yung iba hindi ko pa nagagamit kasi wala naman akong pupuntahan iba para maganyan. Mag-rubber shoes. Ang karamitan ginagamit ko lang, syempre, yung mga sandals pag magsisimba. Ayan. So, ayan, ayusin ko ngayon para hindi siya masakit sa mata. O, ayan, pamain. Mga bago na lang kasi nabili ito eh. Pero dati, yung mga nakaraang mga taon, napakarami ko talaga sapatos. Ang naging problema lang kasi nung dumating yung bagyong Undoy, yan, nabagyo lahat ang sapatos ko. Halos walang natira. So, ayan, dahil nangongolekta talaga ako ng sapatos. Kasi talagang hilig ko ang sapatos, slipper, sandals. Ayan ang hilig ko. Hindi naman ako mapili sa basta nataypan ko, mapamura man yan. Medyo pricey, ayan, okay. Talagang binibili ko yan, basta mataypan ko lang talaga. Ayan, alam niyo ba kasi na may kwento yan kung bakit nahilig ako sa sapatos, kasi nung elementary ako, hanggang high school, hanggang college nga kung tutuusin, pumapasok ako ng college, syempre sa hirap ng buhay, hindi naman natin uunahin ang bumili ng sapatos, syempre pagkain mo na yung uunahin natin. Alam niyo ba na ang sapatos ko nung isang pares lang ang sapatos ko sa buong buong taon na yon. Kung medyo maayos pa ay aabot pa yan ng sa susunod pa na pasukan. So ang sapatos ko naman kasi hindi ganun kamahal, sana may maisuot papasok ng school. So ayun, dahil nga mahirap ang buhay, hindi kami makabili. So, syempre, dahil mura lang yung pagkakabili natin ng sapatos, hindi naman yun heavy duty. Hindi heavy duty yun, maarawan, maulanan, minsan nga baha. Ayan. So, nangyayari, syempre, pagka murang ganyan, natutuklap, natatanggal yung swelas, ganyan. So, ang ginagawa ko lang pagka ganon, dinidikitan ko ng rugby, ganyan. At pagka napasa na naman, at medyo, ngumanga na naman, tumatawa na yung swelas, ididikit na naman natin sa rugby. At pagka gano'n na, medyo napuputod na, ang ginagawa ko nun ay, yung, tawag dito? Aspile. Aspile ba tawag doon? Yung pangkabit sa mga palda pagka walang, butones. Aspile. Yun ang nilalagay ko sa ilalim ng, ng sapatos ko. So, naawa ko sa sarili ko kasi, yun nga, pagtapak mo, medyo, nararamdaman mo yung aspile nga. Pero wala tayong magawa dahil wala nga tayong pambili, Iniis ko talaga yon at sabi ko sa sarili ko, pagka nagkaroon na ako ng pera at kaya ko nang bumili, talagang lahat ng gusto kong sapatos ay bibilihin ko. Kaya yun ang inspirasyon ko kung bakit ako nagkaroon ng ganito karaming sapatos. Talagang pag nagustuhan ko at kaya kong bilhin, ay talagang binibili ko. So, ayun ang story. Ayan, yun ang dati, yun ang kabataan ko ba, syempre, mahirap nga yung buhay, kaya tinis ko talaga yun, at ngayon na, medyo kaya ko naman, kahit pa paano,
yun, bumibili ako. Huwag lang yung sobrang mahal na mahal talaga, hindi ko talaga ano yun. Basta yung kaya ko lang, at yung type ko yung sapatos. Oh, di ba? Pang magpakailanman. Pang maalaala mo kaya yung istorya natin. Magpakailanman. Ganon din sa sa mga bag, ayan. Yan din ang isa sa hili ko. Same story din. Pero tong sapatos na to, hindi ko alam pa paano to. Ayaw ko kasing ayaw ko kung ipamigay o kasi yung iba talaga diyan, mga anak ko yung bumibili. Yung mga talagang sila yung pagdadating ito sa'yo, sila yung talagang masisipag na mag-abot sa akin ng mga sapatos. So, ayaw ko talagang ipamigay kahit hindi ko nasusuot. Basta nandyan lang yan kasi importante sa akin yung mga bigay-bigay na ganyan. Ayos ko na dyan para makita natin kung kasya ba lahat yan. And ayan na, nailagay ko na yung aking mga sapatos. Ang kagandahan dito sa nabili ko, meron siyang takip, kaya hindi masyadong maalikabukan yung ating sapatos. And ayan. O, diba? Organized na siya. Ayan. And ayan. Ayan. At ayan na. At sa taas na yung ating mga sandals. Kinapos nga lang ng isa. Pinatong ko na dyan. Diyan na yan. Nag-istorya ng ating sapatos, yung ating pag-aayos ng sapatos, ang kwento ng maraming sapatos. Sa bagay ito, konti lang naman compare sa iba. Sa akin kasi marami na to. Kasi dito lang naman ako sa bahay. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat sa inyong panonood sa aking mga videos. Thank you so much everyone. See you on the next vlog. Bye!